Anyway, nasa linya natin ang isa nating panauhin para sa araw na ito. Ang nasabi ko sa inyo kanina, mayroon tayong paksa tungkol dito sa bagong guidelines ng Department of Justice hinggil sa preliminary investigation at inquest proceedings. Nasa linya po natin walang iba kundi si Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Good morning, Yusek Vasquez, at salamat po sa pagtanggap ng aming agarang tawag. Pasensya ka na, Yusek. Ikaw ang makakapagpaliwanag nito sa ordinaryong Pilipino na katulad ko. Lalo na, Yusek, doon sa mga ordinaryong Pilipino na nahaharap sa mga kaso. Ano po ba ang pinagbago dito sa preliminary investigation at inquest proceedings na ginagawa po natin ngayon? Magandang umaga sa iyo, ano? At saka magandang umaga sa iyong tagapakinig at mga manonood. Ang malaking pagkakaiba nito ay yung pagtaas natin ng antas ng ebidensya para makapagsampa ng criminal cases. Ito ay mula sa dating probable cause na mababang antas lamang at ang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yan ay isang paraan para mapababa ang mga kaso ng harassment suits, yung walang katuturang kaso, yung paggamit ng criminal cases para ma-weaponize yung gagamitin mo para mangipit ng mga taong kawawa. No? At ang pinaka-importante nito ay hindi na lalabas na makakasuhan ka ng walang basihang kaso o kaya ikaw ay makulong dahil sa walang katuturang pagliligis. Ayan. Ibig pong sabihin ay hindi gawa-gawang kaso lang. Kasi pag wala rin lang namang hawak na matibay na ebidensya ay hindi susulong yung pagsasampa ng kaso. Tama po ba yun? Tama po. Yan po ay sa kadahilan ng magtutulungan na rin po yung law enforcement, yung mga kapulisan, mga NBI, mga ibang ahensya na may law enforcement powers at ang prosecution para masigurado na yung merong sustansya na kaso lamang, may ebidensya, may mga witnesses, may testigo at may mga dagdag pang mga bagay-bagay na magpapatunay nung kaso na sinampa sa'yo bago may sampayan at walang may sasampa kung hindi sasabihin ng prosecutor, yung fiscal, na dapat may kaso at kayang panindigan yan sa harap ng husgado. Ayun, ibig sabihin, Yusek Vasquez, hindi na po pwede rito yung parang gawa-gawang kaso lang. Makasuhan lang ba? Masabi lang na gustong gumante nung isang panig laban dun sa isa, gagawa ng kaso. Tapos, alam niyo naman, pagdating sa mga ganyan, kung ano-ano na lang yung ibinibintang. Tapos, kawawa naman yung na-failan o nakakasuhan. Opo, tama po yan. At yan ay naintindihan na rin ho ng ating mga kapulisan dahil mula sa pulpa ho nung pumasok ko kami at may mga reform initiatives na sinulong po natin sa ilalim ng ating sa pamumuno ng ating presidente. No, kasi we were given a very wide latitude and discretion by the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yun ay sinulong ng ating buong kagawaran sa ilalim ng mahal nating sekretaryo, Jesus Crispin Boying Remulla. So, ang lahat ng mga bagay pong yan ay sinusulong ng buong buo at ang ideya ho dyan ay talagang magtulungan yung lahat ng mga aspeto para siguradong yung may sustansya lamang na kaso ang isasampa. Ayan. At on the other side, on the other hand, Yusek Vasquez, para naman doon sa, nabanggit nyo ito kamakailan nung nag-press con tayo sa Malacanang, may mga naitanong na hindi naman kaya ito maging daan ng pag-abuso naman sa kapangyarihan ng prosecution. Hindi po, dahil meron kasing isang department circular din po na inilabas ng ating kagawaran
na pagtatalaga ng isang prosecution integrity board. Mhm. Ito po ang mga ngasiwa ng lahat ng mga gawa at mga desisyon ng mga prosecutor, mga fiscal na kung sakasakaling abusuhin nila itong Yun. kanilang bagong kapangyarihan o Mm-mm. discretion na to, ay sila po ng sasagot ng administratibo. Pwede po silang matanggal, Yun. masisiti kung ano mga penalty o kaparusahan sa kanila. Yun, so walang puwang para sa anumang insidente ng pag-abuso sa panig ng piskalya. Tama po. At sa kagandahang bagay ho naman dyan is mula po nung in-implement po natin tong mga ganitong mga reforms, no, itong pagbabago, ay wala ho namang mga nakita nating malawakang abuso. Bagkus nakita natin na yung una, yung ating mga prosecutors, mga fiscal ay may pag-agam-agam, natatakot sila na baka sila ay maputakte ng mga kaso o question, pero sa kagandaang loob, wala pong nangyari na ganyang mga problema. Ayun naman pala. Ibig sabihin, pwede nating masabi, Yusek Vasquez, na sa pamamagitan nitong bagong patakaran ay talagang makakamit yung tamang hustisya para doon naman sa nararapat na makakuha nitong hustisya na ito. Opo, at ang isang bagay na masasabi din natin, pinadali din po natin yung inquest at ang preliminary investigation sa kadahilan ng pwede na pong magkakaroon ng e-inquest or e-preliminary investigation para Yun. mabawasan yung pangangailangan na kailangan mong pumunta sa husgado, pumunta Yan. ka sa piskalya para mag-attend ng mga hearings or magkita-kita. Kasi basta ikaw ay magsabi sa mula't mula pa na gusto ninyong internet, no, yung Yes. virtual hearings ang gagawin, pwede din po yun. Kaya kahit po malayo yung lugar nung nagsampa or nung kinasuhan, ay pwede pong lahat yan ay tatakbo yung preliminary investigation at inquest para ho mapadali na yung walang saysay na kaso ay titigil at yung mga taong hindi dapat kasuhan ay mawala ng problemang ganyan. Yan, hindi na kailangan yung kakain pa ng oras, pamasahe, pagod para pumunta ka doon physically sa isang korte. Pwede na pala sa online, virtual na lang. Virtual po. Yep. Tama po yan. Alright. On another topic, Yusek, pahapyaw siguro ito, bago matapos ang oras natin, gusto kong makuha ang inyong opinion, yung legal point of view naman ito. Itong nakalipas pong mga araw, although in jest, ay nabanggit ni Vice President Sara Duterte na siya yung designated survivor. Kaya hindi daw po siya makaka-attend ng SONA ni Presidente, kaya siya po ang designated survivor. Alam din po namin na walang nakasaad sa konstitusyon natin na ganito. Pero kailangan ba itong seryosohin ng mga otoridad, Yusek, para magkaroon ng adjustment sa security preparation sa SONA? O wala ba itong magiging problema sa panig ni VP Duterte nang nabanggit niya ito? Well, pwede ho kasing sabihin nagbibiro din siya or seryoso siya, hindi po natin alam. Tanungin po dapat natin ng ating Vice Presidente. Pero ganun pa man, nasa security personnel na po natin kung ano yung nararapat ng gawin security-wise. At iyan ho naman ay obligasyon nila kung sakasakali to prepare for any eventuality or any contingency. Yan, siguro ang isang bagay na pagtutuunan din ng ating lehislatura para tingnan kung may kapangangailangan pa talaga na
na ganyang sitwasyon. Although minsan kasi nasosobrahan natin yung panonood sa Netflix eh. Alam niyo pala, ano? Nakita Alam ninyo ko. yung kwento eh, no? Napapanood ko yun. Ayan nga, napanood ko rin yun, Yusek. Pero, ito, Yusek, kailangan, di ba may mga panukala na amyendahan ng konstitusyon natin? Napapanahon na ba na maglagay tayo ng ganyan doon sa ilalim ng konstitusyon natin? Hindi, kasi automatic naman na kung may yung vice-presidente, kung may yung sa presidente, for example, ay nagkasakit o kung ano bang mga sitwasyon na nakasaad doon, ay siya ang hahalili, kaya nga vice president. Correct. Pero kung sakasakaling magkaroon ng para klarong antas ng paglipat ng ating katungkulan, ay siguro nararapat na magkaroon ng ganyan para at least hindi na tayo mag-isip-isip kung minsan Yes. kasi kung wala kang ginagawa, Netflix addict kang bagsak mo eh. Oo nga, Yusek. Alright. Anyway, Yusek, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at sa susunod, Yusek, magkakwentuhan ulit tayo sa ibang bagay kung may susulpot na ibang issue, Yusek, ha? Sige lang. Pero dapat hindi naman ganito bigla. Oo nga, pasensya ka na, Yusek. Nabigla kami. May kausap na ako kanina pero tumayo ako dahil ikaw daw. Nay! Salamat po, Yusek Vasquez. Thank you so much, sir. At good Sunday to you. Salamat po. Good Sunday and blessed Sunday to everyone. Salamat Thank you. po. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.